Kahapon nag-decide akong pumunta sa Oxford pero hindi naging smooth ang simula. Habang nasa biyahe, na-distract ako kaka-cellphone. Ayun, naligaw tuloy ako. Napilitan akong bumaba at maghanap ng ibang route. Buti na lang naka all day pass ako. Kaya kahit ilang beses magpalit ng bus, okay lang. Napakasulit talaga. Medyo kinabahan ako nung una pero naglakas loob ako magtanong sa isang lalaki kung paano ba ako makakarating sa Oxford. Where is the bus stop for Oxford? Oxford, yeah. Yeah, it says that I need to go in next street. Yeah, it's Okay. Hanggang sa wakas, nakarating din ako sa Oxford. Bago ako bumaba ng bus, nagsabi ako ng thank you sa driver. Simple pero random mo yung culture dito. Pagdating ko sa Oxford, grabe, hindi ko ma-explain kung gaano kaganda. Parang bawat sulok may kwento. Old buildings, classic architecture, tapos halo-halong turista mula iba't ibang bansa. Parang nasa pelikula yung vibe. Habang in-explore ko pa, mas lalo ako na-amaze. May nakita akong Tesla na nakadisplay sa city center. Ang linis at ang ganda niya sa personal. Tapos sunod-sunod na shops na may iba't ibang klase ng jewelries like amber, silver, gold. Ang gaganda, parang bawat isa may sariling style. Hindi rin mawawala yung mga shop na may mala Harry Potter theme. Sobrang nostalgic, parang bumabalik sa childhood habang naglalakad ka sa streets. Napadaan din ako sa Soul Store kung saan makakita ka ng iba't ibang Asian food at products. Parang nasa Asia ka ulit kahit nasa UK ka. Siyempre napabili ako, kumuha ako ng Lucky Me. Habang naglalakad may mga tumutugtog sa sidewalks, mga street performers na nagbibigay buhay sa lugar. Nadaanan ko rin ng New Theatre Oxford, isa sa mga iconic spots dito. Ang ganda, parang bawat kanto may pwedeng i-feature sa vlog. Moral of the story, ang tao napapagod. Kaya minsan dapat gumala, hindi para magpa-impress, kundi minsan para ma-appreciate mo yung mga bagay sa paligid mo. Magpahinga ka, huminga, tapos laban ulit. subscribe to my channel.